Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan naman natin mga kababayan, itong isang pugante na ngayon po ay baka tuluyan na itong maging pugante hindi lamang sa House of Representatives, kundi sa batas na rin. At ganun din po, mukhang may sinabi na naman itong pugante na ito, no? Dahil meron na naman po siyang naratibang bago. Opo. At ganun din, meron na naman siyang sinabi ulit. No? Ang daldal po nito, ito po yung talakitok. Alam niyo yung talakitok? Yung puro daldal, duwag naman. Puro daldal, hindi makalabas, di ba? Di ba? Puro bunganga lang Puro daldal. Oo. Ngayon, kino-compare niya po yung ating Pangulo na weak leader to Hindi alam ang gagawin Ini-echo niya yung sinabi ng kanyang among pusit na hindi marunong maging presidente ang nakaupo ngayon. Pero maboboljak din natin siya. Oo. Yun po mga kababayan, no? So, bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere, live stream, at special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At ganun din po, tayo ay tumawid na sa 60,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng new and old subscribers natin, sa mga members, no, at sa mga kapots angels natin, mga kaibigan na hindi po bumibitaw sa ating channel at patuloy na naniniwala sa ating channel, no? At eto po, bibigyan natin ng komento at reaction itong mga artikulo dito. Ang tinutukoy po nating pugante sa HOR at malamang maging pugante na rin po ito sa batas ay walang iba kundi si Talakitok Harry Roque. Kasi po mga kababayan, base po to sa balita ng GMA News. Tinutuo po ng PNP at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pagsasampa ng qualified trafficking complaint kay puganteng Harry Talakitok Roque. Yan po yung ulat sa GMA News. PAOK, PNP include Harry Roque in qualified trafficking complaint. Ayun na po. Tinuotoon na po nila. Kasi nung nabasa ko po ito, sabi lang po ni PAOK spokesperson Dr. Winston Casio, malamang maisasama po itong si Roque sa qualified human trafficking. I don't know kung itong trafficking case niya ay no bail. Pag no bail, baka mag-request na naman siya. Pwede ba house arrest na lang? Pwede ba sa PNP na lang? Pwede ba sa hospital arrest na lang? Masakit kasi ang tumbong ko. Oo, may almoranas po ako. O di kaya susulat na naman siya sa Supreme Court. Writ of amparo na naman. Ano na naman yan? Ini-EJ kay ka ba, Roque? May threat ba sa buhay mo, Roque? Ang sarap asarin ni Roque, Ang kapal ng pegs. Authorities on Monday filed a supplemental complaint. Naku, supplemental complaint na pala ito. Dumadami na, Roque. Affidavit against former presidential spokesperson Harry Roque and two others over the alleged trafficking operation at the Lucky South 99 Pogo Firm in Porac, Pampanga. Roque was added as a respondent in the complaint that was filed against Cassandra Leong, Lucky South 99 authorized representative, and several others in September for violation of Republic Act 9208 as amended by RA 10364 as further amended by RA 11862. Naku, yung batas na nagsimula sa 9208 ay naamyendahan ng 2 beses. No? According to Interagency Council Against Trafficking, yung ICAT, Prosecutor Darwin Cañete, Roque was included due to his alleged active participation in the furtherance of the illegal activity. Naku, yari na, Roque. Galing, di ba, magaling naman siguro ang abogado mo, no? Oo. There is a statement or testimony from the Assistant Vice President of PAGCOR that last July 26, 2023, respondent Roque and Cassandra Ong went to their office to have a meeting with PAGCOR, sabi ni Cañete. Merong din judicial affidavit si Attorney Fernandez
that Attorney Roque, made several follow-ups with her on the status of the application of the renewal of the online gambling license of the Lucky South. Kasi ang sabi ni Roque, hindi naman ako abogado ng Lucky South, diyan lang ako sa Whirlwind. Bakit ka sumasama sa Lucky South? As about Roque's previous defense that he only accompanied Cañete expressed hope that the former spokesperson would submit his evidence, saying this was Roque's opportunity to clear his name. But for now, we cannot ignore the documentation, the testimony, and the other evidences that had been submitted for investigation at ito yung naging conclusion ng investigasyon. So, ipapile na namin. Ay, nako, Roque, yari na. Yari na. Yari ka. No, ito, sabi pa ni Cañete kasi hindi umaattend si Roque sa Quadcom. As about Roque's absence in the public eye, Cañete said it is up to Roque if he wanted to face the allegations against him. But the process has to move on. Correct? Tuloy lang. Para talagang umikot ang tumbong ni Roque. Oo, panay po ang vlog niya eh. Hindi po siya matrace ng CIDG. Napakahina naman itong CIDG na ito. The process has to take place. When sought for comment, Roque said this was a trump-up charge. Patay tayo. Yari na. Trump-up charge, wala daw siyang kinalaman. Wala daw siyang kinalaman dyan. Okay? Now, ano po ang sagot ni Roque? Abayin talaga naman. Sumagot pa ang Roquita natin. Sabi sa Politico, Harry Roque fights back versus trump-up trafficking case. Pinilit lang itong kaso para matuwa ang nasa itaas. O sino po yung nasa itaas? Ang alam ko pong nasa itaas, ang Diyos eh. So, Diyos ba ang pinatutungkulan mo, Roque? Ang Diyos na may kapal natin? O baka may iba pa siyang ini-insinuate? Kayo po mga kababayan, sino po ang sinasabi niyang nasa itaas? Sino? Si Kibuloy? Former President spokesperson Harry Roque has slammed the trafficking case against him as nothing a trump-up charge. According to Roque, the accusation against him are fabricated, questioning both the timing and lack of evidence. Kung magpakita ka kasi, sagutin mo yung akusasyon sa korte. The PAOK earlier part the qualified trafficking in persons, ayan nga po. Ay, naku, yari na, Roque. Ang sabi pala dito, the non-bailable complaint was filed before the DOJ. Ay, hindi na lalabas yan. Hindi na lalabas, hindi na. Magpaparepresentante na lang yan, Non-bailable pala, mga kababayan. Ay, human trafficking, non-bailable, Harry Roque. Baka makita mo na si Piryong at Dagol. Ay, nako, magdala ka ng Palmolive. Ito sabi ni Roque. Doon sa Facebook niya, di ba? Malinaw na pinilit lang itong kaso para matuwa ang nasa itaas. Sino yung nasa itaas? Mag-name drop. Di ang iisipin ko, yung nasa taas, di sabi natin Lord, pwede po ba palabasin nyo na si Roque? Matutuwa daw si Lord. Hala, pati Diyos dinadamay mo Roque sabi niya, ang nasa itaas alam ko lang pong nasa itaas natin ay ang Diyos may kapal. Wala akong kinalaman sa Pogo at sa operasyon nito. Bakit ka nagtatago? Wala daw siyang kinalaman. Bakit ka nagtatago? I will face and answer the lies peddled against me and vow to hold those responsible for this miscarriage of justice in due course. Kailan ang due course? Baka naman intercourse. May pa due course ka pa? Lumabas ka na. Binasura na yung request mong writ of amparo Lumabas ka na. He noticed that it took PAOK 4 months after the raid in Porac, Pampanga to get witnesses to agree in concocting lies for the sake of implicating him. The prosecutors did not include me in their earlier filing of trafficking cases against Cassandra Leong. They have no evidence in linking me against Pogo and obviously manok just to implicate me. Di patunayan mo. Kaya nga inabot siguro ng 4 months kasi masusing investigasyon, Roque. Hindi pwedeng mabilisan, hindi pwedeng quickie. Roque. Kaya dapat, pag ikay pumasok sa kulungan, dapat marami kang dalang watusi. Siguro alam mo naman, ano ang watusi sa LGBTQ community, ha?
Basa-basa ka ng balita, ha? He also questioned the timing of the filing of the case, saying it is a ploy to distract him from the Marcos administration missteps in handling the after. Allah! Dinamay na naman ng Pangulo daw. Dahil daw may missteps in handling the aftermath of storm. Really? Really? Oh, si Mama Lenlen nga hindi nagre-reklamo eh. Sila ang most affected. Bakit affected ka ng bagyo? Yung mga taga-ibang Bicol governors nga, hindi nagre-reklamo eh. Si Escudero hindi nagre-reklamo eh. Si Lagman hindi nagre-reklamo. Yung mga dilawan dun hindi nagre-reklamo. Ikaw dilawan ka ba? Kayong mga duidishit ang mga Dutertilis, mga Duterte punyetang mga demonyo eh. Ang nagre-reklamo eh. Nako, damay po ang Pangulo. Isa itong para mapagtakpan ang kahihiyan ng Marcos Jr. sa rescue efforts ng mga sinalanta ng bagyong Christine. Sige nga, patunay. Kung yung mga namatay, wala ka nang magagawa doon. Kasagsagan ng bagyo yun eh. Ha? Alam pa lang nandun yung mga rescue, humaharang yung mga rescuer doon habang sinasalanta ng bagyong Christine ng Bicol region at ilang parte ng bansa. Ikaw kaya, gawin mo yon. Sama mo si Kibuloy. Ewan ko lang kung saan kayo damputin. Baka damputin ningin kayo sa ilalim ng tubig. No? Kinakain ng mga talangka. Gali-gali oh. Maliwanag sa disaster briefing videos na nag-viral na clueless at clueless daw ang Pangulo. Bakit niya nasabi? Ito mga kababayan, sa balita rin ng politiko, siya rin to. Storm response pays off. Sara Duterte commands and inspires while Marcos asks, anong gagawin natin? Dahil nagtanong daw po ang Pangulo doon sa command conference, ano ang gagawin natin? Minamasama niya na yon? Ano ang gagawin natin? Samantalang yung amo mo na sinasabi mong nag-command and inspire, nandoon sa Cebu, umate ng kasal ng former mayor. Ha? Ano tawag doon? Disgruntled mayor? Ganon. Yung tinanggal ng OSG ba? O ombudsman? Si Rama? So nag-i-inspire ba yun, Roque? How? Inspire na sa kalamidad. Ha? Na dapat maging visible ka. Whether nandun ka sa opisina mo, nagre-repack. Nandun ka sa Cebu, nakikijamming ka doon. Tapos nung sinabi lang ng Pangulo doon sa command conference, napanood ko pa yun. So ano ang gagawin natin? He is asking question. No? Na baka meron pang ibang magandang idea yung mga gabinete. That's why you have cabinet members to help you. Diba? Kung gusto mo, si Duterte ang maging Pangulo o wag siyang kumuha ng gabinete. Tanggalin lahat ng mga departments sa gobyerno. Siya na lang lahat. Di ba? Even the kings ask for help. Ask for clarity. Ask for their opinions. Masama ba yon? Masama ba sa isang leader, sa isang general, o sa anuman? Sa isang supervisor or manager na pinupulong ang kanyang mga tauhan at sasabihin, ano ang gagawin natin? Ladies and gentlemen, what we gonna do? Ako, ginagawa ko yan, mga kababayan. Nung akong humawat ng isang department sa isang school, I also ask them, anong gagawin? Anong opinion ninyo? Any helpful tips? Any qualified opinion I can use to decide what to do? Masama ba yon? Kayo mga kababayan, hindi ba kayo nagtatanong ng ganon? Ano ang gagawin natin? Ikaw, Secretary Rimulya. Ikaw, Secretary Teodoro. Anong gagawin natin? Do you have any qualified opinion I can use? It is a brainstorming, hinayupak. Pero nga, dahil nga gusto nilang gawa ng maling naratiba na naman, na walang alam ang Pangulo, ayun, sasabihin niya, command and inspire si Duterte. Naandun sa Cebu, uulitin ko, dancing queen, gumaganon, tuwang-tuwa pang hinayupak. Samantalang ang Pangulo na sa command conference, nagsabing, ano ang gagawin natin? Magbigay ng opinion ng DPWH, magbigay ng opinion ng DND-OCD, magbigay ng opinion ng DILG, magbigay ng opinion ng governor ng Cebu, ng Bohol. Ha? Magbigay ang mayor ng Naga ng opinion. Masama ba? Masama? 'Di ba? Nagreklamo ba
yung mayorya ng mga kababayan nating Bicolano? Hindi eh. Di ba? So, ibig sabihin, pag leader ka, bawal ka na magtanong? Ibig sabihin, ikaw na ang pinakamagaling? Dapat alam mo lahat? Hindi po. Even niyang amo mong pusit. Hindi niya nga alam ang gagawin niya. Kaya tuwing may onslaught ng sakuna, ng Mother Nature sa bansa natin, tumatakas. Takas ang amo mo. Tapos sasabihin mo, clueless ang Pangulo, anong gagawin? O ito, bigyan kita ng example. Akala mo ang Pangulong Marcos lang namin ang nagtatanong? Ano ang gagawin? Ayan o, yung tatay ng amo mong pusit, yung isa ring pusit, doon sa Senate hearing ng subcommittee ng Blue Ribbon. Ano gawin natin? Nagtanong din siya. Yung dati mong presidenteng pusit. Ano gawin natin? The same question sa tanong ng Pangulo sa mga gabinete niya. Ano gagawin natin? Diba? Kita nyo? Nakita nyo? So, Roque, ikaw, butata ka. Pinipilit mo na itong aming Pangulong Bongbong Marcos ay walang alam, incompetent? Really? Yung amo mong pusit ay napatunayang incompetent at pusit. Magaling mag-divert ng issue tapos sabihin mo, she commands and inspire? How? Samantalang nagpapakasarap doon sa Cebu. Ang layo niya doon sa onslaught sa mga biktima ng Christine. Diba? Nakita nyo? Malaking sinungaling si Roque. Hindi ka lang sinungaling, Roque. Duwag ka pa. Tahasan ko ng sinasabi, categorically, sinungaling at duwag ka. Tignan mo yung dati mong presidente, anong sabi niya? Ano gawin natin? Diyan sa drug war na yan. Tingnan nyo This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. Yun daw yung mga drugs ngayon. Pinabuluanan na yan nila Lucas Bersamin at ni Sec Rimulya. Base na rin sa datos ng PMP. Ano sabi niya? Ano gawin natin? Nagtanong din siya. Diba? So, bawal ba magtanong ng ganyang question? Di FU ka pala. So, ibig mo sabihin, perfecto si Sara? Hindi nagtatanong? So, ibig sabihin, kasama mo 24/7 si Sara Duterte na hindi nagtatanong, Hoy, Roque, anong gagawin natin? Traffic. Normal lang yon. Even great kings and leaders, di ba? Nagtatanong ng ganyang question. Pero si Roque, minamasama niya po. Tanga talagang mga hinayupak na ito. Hindi ko na malaman mga kababayan. Nakaka-high blood itong mga didisit na ito. Talaga, sige, ipadama natin mga kababayan itong 2025 midterm election. Dapat wala nang kaalyado ng Duterte, whether PDP laban or independent sila o nasa ibang partido sila, nakakampi pa rin sila, impluensya pa rin sila ng Duterte, hindi na dapat sila pumasok pa sa Senado or Kongreso. Mga hinayupak yung mga yan. No? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.